Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. So, may mga pag-uusapan tayo dito na mainit-init, 'di ba? May mga tatlong topic or higit pa kung may maisisingit pa, no. Unahin na natin itong kay Rendon Labador. Bakit nawala siya? Philippine National Police has cut ties with fitness vlogger Rendon Labador amid a mix-up reaction with weight loss program by a unit of the law enforcement agency. Hindi naman pala buong PNP, no? Akala natin buong PNP. Bakit kaya? Panorin nga natin tong ano. Development Group ang kasunduan nito kay social media personality Rendon Labador kaugnay sa fitness program ng kanilang unit. Ang naputol na po yung engagement po ng Pikaji po sa kanya. Well, according to General Sao, there was a misunderstanding in terms of the engagement with the concerned individual ay parang probably na-excite lang siguro sir si Ginoong Rendon na nung magkausap sila. Factor ba yung crash? I cannot second guess po kung ano po yung naging Hindi nila maamin na backlash ganun. kung ano po yung naging reason why they stop po yung engagement po kay Ginoong Rendon po. Kinuha umano si Labador para mabawasan ang timbang ng mga pulis bilang pagsunod sa direktiba ni PNP Chief Nicolas Torre III. Paglilinaw ng PNP ang kasunduan kay Labador ay para lamang sa nasabing unit at hindi para sa buong PNP. Wala ani silang kinukuhang personalidad para sa buong hanay ng pulisya. Pero alam mo, tama na rin yan. Kasi masyadong controversial si Rendon eh. Ngayon pa namang, syempre mainit yung bagong PNP chief nila. Syempre maraming maghahanap ng butas. 'Di ba? Maraming galit din kay Rendon Labador. Tawag na nga kay PNP chief natin, diwata na, 'di ba? Dami ng basher. Tapos dadagdagan mo pa ng isa. Mas maganda na yan siguro. Or kung gagawin man nila yan, dapat quiet na lang. Kasi feeling ko lahat ng gagawin na rin doon may meaning. Kahit na sa dami ng galit kay Rendon Labador, madadamay ang PNP. 'Di ba? Feeling ko itanggi man ng PNP, no? Itanggi man ng PNP na walang kinalaman daw yung backlash ng sabing ganun dito. Hindi naman dinirektang inamin ng PNP kung ang decision ba nila ay dahil sa backlash na natanggap mula sa publiko. Feeling ko malaking factor yun. Kasi pwede naman sabihin ng spokesman, ay hindi naman po doon. Talagang lang po talaga. Hindi eh. Feeling ko isa yun sa factor kung bakit 'di ba? Kasi pinapaganda image ng PNP ngayon ito sa haluan mo ng ganyan. Doon sa kanyang pagiging coach, wala namang problema doon siguro. Kitang-kita naman sa katawan niya na talagang effective siya eh. Kaya lang syempre yung kontrobersya na dala niya bilang Rendon Labador. Baka mamaya may papagawa lang siya doon sa pulis na pagtatawanan na eh. 'Di ba? Anyway, next issue. Maganda na yan yung ganyan. Ito, dapat din nila pinopromote to no? Ito na daw yung nanalo yung 28-year-old man wins nearly 1 billion. Ito yung 935 million na napanalunan, no? Sarap! Sarap! Di ba? Sa Bingo Plus. May nag-comment sa akin, mukhang may point yun eh. Baka mamaya marketing stunt ito eh. Unang-una, hindi naman natin makikilala kung sino talaga yan nanalo na yan eh. Kahit sino, pwede nilang pagsuotin ng hoodie na may maskara, di ba? Pero kung totoo man to, putya, sarap. Ayun no? Even the wake of historic prize, the winner continues to practice responsible gaming. Hindi. Sa pinakita nyong yan, parang hinihikayat nyo eh.
Maling-mali ito eh. Di sa akin lang ha. Dapat hindi binibigyan ng puwang sa mainstream media to or ano eh. Mainstream media or sa social media na post. Kasi mag-iinganyo ito ng ano eh, ng lalo na sa Pilipinas, ang dami mahihirap, 'di ba? Alam niyo yung nag-viral na post ng isang foreign vlogger ba yon na nakita niya kung paano magsugal yung jeepney driver na napapatalo niya. Maybe totoo to, pero hindi lahat ng tataya diyan magiging ganyan ang kapalaran. Suntok sa buwan pa rin yan eh. Kahit sa loto, 'di ba, may mga nananalo na mga malalaki, hindi naman lahat ng tumataya. Ganun ang nangyayari eh. Sana hindi na yes kung nakakainggit talaga. Just imagine 935 million. Ano pang gagawin mo sa buhay noon? Maybe yung mga tycoon, yung mga negosyante katulad nila Henry C. Mas gusto pang palakihin yon, sila Manny Villar. Pero sa katulad nating mga ordinaryong tao, magkaroon ka ng 935 million. Abay, mag-time deposit ka na lang yan eh. Magpaikot-ikot ka na lang sa mundo eh. 'Di ba? Yung monthly na magkano ba ang monthly interest sa time deposit? Magkano ba 'yon? Monthly interest. Time deposit. 3.5% per annum. Kaya lang Paymaya ito eh. Up to 1 million lang naman. Sa sa bangko lang. Masyado malaki 3.5%, Parang hindi siya realistic. Monthly interest time deposit sa, let's say, BDO. Hmm. 3%. 5-year, 3%. So, do sa, let's say, sa 500 million, 500 magkano yung 5% nun? 500 million. Dami zero, no? 500 million. 5% of. Sorry, mahina ako sa math, ha? So, sa 5% ng ng 500 million, 25 million, oh. Tama ba? %, 25 million. Tama ba 'yon? So just imagine mag-time deposit ka ng 500 million sa within 3 months. Meron kang siguro naman buhay ka nun. Diyos ko naman. 5-year pala. 5 years, 25 million. Kahit na. 'Di ba? Siguro naman buhay ka naman na nun. Kakayanin ba ang kung 5 years, 25 divided by 5. Divided by 5. So, meron kang 5 million kada taon. Yung 5 million divided by 12. So, kada buwan, kaya mo mabuhay ng 41,000. Let's say 42,000 kada buwan. Kaya mo na siguro, no? 500,000 yun naman na 1 billion naman yun na panalunan mo. 500,000 time deposit lang yun eh. May 500,000 ka pa to spare. 500 million to spare. Di ba? kung ano na iniisip ko, Bili ka lang ng simpleng bahay, hindi naman kailangan mansion. Tapos,
Kasi doon nauubos ang pera, yung medyo maluho na eh. Yung simpleng bahay lang, yung ganito lang, di ba? Up and down. Na pagandahin mo lang din isang matinong sasakyan na matipid sa maintenance. Siguro naman buhay ka na nun, hindi mo na kailangan ng Ferrari pa. Di ba? Kung magpe-Ferrari ka, kailangan magnegosyo ka. Di ba? Para masustain yung pag-Ferrari mo. Pero pag yung gusto mo nang wala ka nang poproblemahin, simpleng sasakyan lang, ano. Tapos bahay, okay na yun. Travel ka na lang. Tapos kung gusto mong may extra income, bili ka ng paupahan, di ba? Para salo ka na lang ng salo ng pera buwan-buwan. Kung ano na iniisip ko eh, no? Hindi naman ako yung tumama. Tapos kada 5 years, aanihin mo na lang yun sa time deposit. 25 million, yun ang papang luho mo, di ba? Anyway. Next issue. Ito yung kay Ivana Alawi. So si Ivana Alawi ay, di ba na-issue ito na na-vlog ni Makagago ito na hindi naman daw niya property yung yung sa Bahrain daw. 'Di ba? Parang for the views lang. May pinakita kasi siyang mga vlog na na bahay daw nila sa Bahrain. So ito 'yon nag siya. For the truth and nothing but the truth. For today's video, lie detector kami! At hindi na to yung dati natin. Yung dati kasi kalokohan naman yun, yung pumaswerte ka. Totoo, di ba yung ginawa, hinakampas-ampas ako. Ngayon, lumevel up. Kasama natin si Sir Bunso and they are from iSpy. Totoo po ang lie detector na to. It's more accurate than, of course, yung kalokohan na laruan. Bumabase siya sa pulse and all. Kaming tatlo ang challengers. Challenge ba to? Huwag kakabahan, ma'am. Kalma lang. Kalma lang. Kinakabahan ka? Hindi naman ako kinakabahan, kaya lang. Malamig ang kamay. Ay, ang lamig ng kamay. Kung malamig ang kamay, kung mas malamig ang Bilyonaryo daw ito no? kamay niya, yellow. Magsimula na tayo. Ang pwede lang kasi is yes or Ang ang total daw na wealth ni Ivana Alawi, 1.5 billion. No? So kung bingo plus winner ako, may laban na ako ligawan to. Bingo plus winner. Sabi nga, interviewin ka nanay ni Ivana Alawi. Ikaw, anong trabaho mo? Nanalo po akong bingo plus. no. And marami akong katanungan talaga sa mama ko na gusto ko malaman, ano nga ba talagang totoo? So, syempre, meron kaming twist. Kapag nagsinungaling ka, ay... Nahanap lang namin, ito yung isa sa mga spiciest na hot. So, hindi naman natin papanoorin ng buo, Pero yung mga juicy part niyan, katulad do sa bahay sa Bahrain, di ba? Nailathala ng GMA. Nakalagay dito, a couple of years ago, the internet lit up with mixed reaction when Ivana Alawi revealed their luxurious family house in Bahrain. While many fans praised the actress for sharing a glimpse of her roots, others questioned the authenticity and calling it a scripted setup. In her recent YouTube vlog, Ivana and her family finally addressed the backlash and cleared up the rumors once and for all. With a little help from a lie detector test, the actress took the chance to prove the truth. So, di ba, kung napanood yung last content ni Makagago regarding dun sa yaman ni Ivana Alawi, di umano daw, sinasabi ng mga netizen na hindi daw yung totoo, yun ay for the views lamang. Dahil maraming naka-obserba na yung bahay na pinapakita daw ni Ivana Alawi, kesyo wala daw gamit, nakikita daw nila sa Airbnb na pinauupahan, na parang sinasabi nila basically na yun ay inupahan lang nila doon. Meron nga nagsasabi doon na na bakit wala man lang daw picture ng tatay niya. 'Di ba? Taga doon yung tatay niya Wala man lang daw picture ng tatay niya. Tsaka
bakit kapamamanahan sa culture daw ng Bahrain dapat lalaki daw yung alam mo na yung inaano. Di ba? So maraming puntos na binibigay mga netizen ngayon para ma-clear, di ba? Magla-lie detector test sila. Alam mo, hindi ako ganon kagaling gumawa ng istorya, sabi ni Ivana. Kinuwento ko talaga kung saan kami lumaki. Oo nga, 'di ba? Kahit anong tanggi mo dun kay ano. Ayoko na sabihin. The reason why we're selling it, binibenta nila is because 5 years after renovation, wala nang nakatira. Nabubulok lang yung bahay. Until now, every week may nag-o-open ng aircon twice a week. Ivana then clarified that the property originally belonged to her father, and his name is even carved on the gate at his request. She added that while it holds sentimental value, she doesn't see herself returning to Bahrain permanently. Ang hirap ng maintenance and I don't see myself living in Bahrain, either Amerika ako or Pilipinas, she added. Kasi medyo tayo sa Pilipinas lumaki siya. Medyo western culture tayo no? 'Di ba? Kahit sinong mga nangangarap diyan kung saan gustong tumira, mas pipiliin talaga Amerika. Bibihira yung ako gusto kong manirahan sa Middle East, 'di ba? Kasi tayo yung mga snow, yan tayo Mga idol natin mga Americans din, 'di ba? Mga artista, singer. Kasama sa culture natin 'yun Her mother, Fatima Marbella, echoed the same sentiment and emphasized that selling the house was the most practical decision. Totoo naman yun. Di ba? Hindi naman porket nagbebenta ka, naghihirap ka na. Kasi sometimes yun ang, yun ang sasabihin Parang, pag nagbenta ka, naghihirap ka na. May mga bagay na hindi ka lang talaga, hindi mo na ginagamit, or sayang naman kung mabubulok lang, di ba? Wala na nakatira doon, mabubulok, sayang. Sayang she said. Pero totoo pong bahay namin yun. Ivana's family lived in Bahrain under her mother decided to return to the Philippines. Despite the more difficult lifestyle back home, Ivana chose to follow her mom and start a new event. Eventually, she was joined by her siblings who also decided not to return to their father's side. Sinasabi daw, baka daw kabit din yung nanay niya doon. Ayun dun sa ni Makagago, sa vlog ni Makagago. Kaya hindi din makaporma doon, no? Anyway, ang dami kasing issue. Pagkasikat ka kasi, hindi na nawawala yan yung mapag-isipan ka ng mga bagay na hindi maganda. Lalo na pag maraming naiinggit, di ba? Kasi, syempre, pag nakikita, ang ganda naman ng bahay ni Ivana, sana ganyan din kami. Then, para makompensate yung nararamdaman nung nanonood, baka yan ay inarkila niya lang, di ba? Medyo naiis yung yung pakiramdam nung nanonood Pag naiinggit. Anyway, ito naman, so pinagtanggol ko ng konti si Ivana Alawi, di ba? Ito naman, ang masasabi ko, di ba, nag-lie detector test sila, okay. Sa akin naman, itong ginawa nila na to, kung titingnan ko, hindi satisfying ito Alam niyo kung bakit? Self-serving kasi ang ginawa nila. Sila yung nag-hire ng magla-lie detector sa kanila Di ba? Ano ibig ko sabihin? Dapat, pag magla-lie detector ka, sa iba dapat manggagaling yung initiative na yan. Hindi sa'yo. Hindi ko naman sinasabing peke yung resulta ng lie detector, no? Di ba? Hindi ko naman sinasabing peke. Kasi tanong mo, dati ba gandang-ganda ka? Hindi naman dati. Dapat ang tanong mo, ngayon Di ba? ba? Tamo yan. Pati pag yung line of questioning siya yung nagdidikta. Hindi hindi ko naman sinasabi hindi accurate. Sa totoo lang, mataas ang accuracy ng lie detector test. Kaya lang,
hindi ginagamit yan as evidence kasi nga 'di ba, may sometimes kasi na katulad noon ano, pag addict yung ilalay detector test mo. Kasi ang minsan nagki-claim ang addict kaya ko siya napatay kasi nagta-transform siyang demonyo. 'Di ba? Ngayon ilalay detector test mo, pag nilay detector test mo yun, totoo yun para sa kanya, magpa-positive siya doon na nagmukhang demonyo talaga yung pinatay niya. Or pag may tililing yung nilay detector test mo, kung ano yung totoo doon sa may tililing na yun ang magiging totoo. Ginagamit ng mga ano yan eh, ng mga FBI sa sa interrogation. Kaya lang, yun nga, dahil sa mga dahilan na nasabi ko, hindi siya pwedeng gawing evidence. 'Di ba? So, dito kasi, makikita natin, kahit yung line of questioning, minamanipula niya eh. So, wala din ito. Well, may mga tanong naman sigurong valid dyan. 'Di ba? May mga tanong namang valid dyan dun sa... Ito, ikaw ba ay nanira ng pamilya? Pamilya. No. Di ba parang mahirap paniwalaan eh. Pero kung nagsasabi naman siya ng totoo, kaya lang ang nagiging problem dito, yung as an audience na maniniwala ka katulad dito sa tanong na to, no? Nanira ka ba ng pamilya? Ikaw ba ay nanira ng pamilya? No. Hindi ako pinalaking manira ng pamilya. I respect family kasi kami nga broken family. Ano to? Tapos maninira ako ng family. Di ba? I mean, sa dinami-dami ng evidence na lumabas. Pero pwede ko namang isipin na pinaniwala siya nung sinasabihan niya na hiwalay na talaga, no? Tapos sasabi ni Ivana Alawi hindi siya nanira. Totoo naman 'yun. Siyempre 'yun ang pagkakaalam niya eh. 'Di ba? Pwede ring 'yun ang loophole din sa lie detector test. 'Di ba? Pero dapat ang tanong kasi diyan, may relasyon ba kayo ni Albi Benitez? Dapat 'yun ang tinanong. Kasi ano to eh, hinahanap ko yung tanong na yun, wala akong makitang ganun eh. Masyadong vague yun eh. Masyadong vague yung tanong na yan, nanira ka ba ng pamilya? Siyempre, yun ang alam mo, magiging tama sa'yo yun. Tapos whatever, kung ano pa yung reason nung nila, ano pa rin ito, sa mata ng publiko ha, invalid ito dahil kayo yung self-serving kasi ito eh. Equal ito ng parang halimbawa, oy, magpo-prove na inosente ako. Sinong witness na kukunin ko? Yung nanay ko. Siyempre nanay mo yun eh. Hindi ka ilalaglag nun. Katulad netong lie detector test nyo, kayo yung kumuha niyan eh. Hindi naman siguro kayo magbo-broadcast niya ng sablay-sablay kayo. Siyempre, ibo-broadcast nyo yan dahil truth lahat ng sasabihin mo dyan. Di ba? Ano ito? Akala ko nga, news studio yung kumuha niyan eh. Or GMA yung kumuha niyan eh. Pero hindi pala. Kayo rin. Self-serving yung lie detector nyo. Anyway, hindi kayo, no? Kung maniniwala kayo dyan kay Ma'am Ivana Alawi, kung akong tatanungin nyo, no? Yun lang, medyo invalid itong ginawa nila kasi nga self-serving. Tsaka yung mga tanong masyadong vague. Tsaka hindi specific. Diba? I'm so sure, sasablay ka pag diniretso ka na may relasyon ba kayo ni Albi Benitez. Yung tanong na nanira ka ba ng pamilya, depende yun kung anong pinaniniwalaan mo eh. Kung naniniwala kang hindi ka talaga, hindi ka talaga sasablay doon. Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye!